Kung ito ang unang beses nating magkikita, ang pangalan ko ay Daniel Igomodo. Isa akong author na nakakapaglimbag na lang ilang libro at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa at talagang nasasabi ka kung turuan ng iba kung paano sumulat ng sarili nilang mga libro. Nakatira ako sa Estados Unidos ng Amerika at ako ay isang ama at lolo. Ang mga karanasang ito ay nagbigay sa akin ng malalim na pagpapahalaga sa pamana, pagkatuto at pagbabahagi ng kaalaman sa iba. Kung pag-uusapan ng aking pinag-aaralan, mayroon akong master's degree sa information technology at mayroon akong malalim na pagkahilig sa pagtuturo at pagbibigay kapangyarihan sa iba sa pamamagitan ng kaalaman. Para sa mga hindi Ingles ang unang wika, huwag mag-atubiling gumamit ng tool o aparato sa pagsasalin upang isalin ng tutorial na ito para mas madaling maintindihan. At kung sa tingin mo ay kailangan mong ituro ang nilalamang ito sa iyong katutubong wika, hinihikayat kitang gawin ito. Magiging pagpapala ka sa marami at pararangalan ng Diyos ang iyong pagsisikap. Sama-sama, mabibigyan natin ng kapangyarihan ng iba sa paraang makabuluhan at malaki ang epekto at mahagagawa nating mas mabuting lugar ang ating mundo. Ito ay isang libreng regalo mula sa itaas na ibinahagi sa iyo. Nagpapasalamat ako at mapagpakumbabang bahagi ng gawa ng Diyos sa sangkatauhan. Sa pagtatapos ng pagsasanay na ito, malalaman mo kung paano sumulat at maglatala ng isang libro ng mag-isa. Ang aking inaasahan ay marami sa inyo na ilang taon nang naghihintay na mailatala ang inyong libro ay sa wakas ay kikilos at mailatala ang aklat na matagal nang hinihintay. Sa susunod na mga araw, linggo o buwan, ikaw na lang mag-isa. Matutuklasan mo rin na ang pagsulat at paglalatahala ng libro mayan ay hindi na kasing mahal o kasing komplikado ng dati. Sa katotohanan, pagkatapos sundin ang mga hakbang na ipapakita ko sa iyo sa pagsasanay na ito, dapat ay kaya mo ng isa, sumulat ng sarili mong libro, dalaga. Magdisenyo ng profesional na pabalat ng libro ng madali, 3. Ayusin ng maayos ang format ng iyong manuskrito para sa paglalatala, 4. I-publish ang iyong libro online at gawin itong available sa mga mambabasa sa buong mundo. At ang pinakamagandang bahagi ito, magagawa mo ang lahat ng ito ng mag-isa nang hindi iniaatas ang anumang bahagi ng proseso sa kahit sino. Hindi mo na kakailanganing umupang manunula. Hindi mo na kailanganing umupa ng graphic designer. Hindi mo na kailangang umupa ng formatter. At hindi mo na kailangang magbayad ng libu-libong dolyar sa isang kumpanya ng paglalatala. Sa halip, ipapakita ko sa iyo ang mga praktikal na kagamitan at simpleng pamamaraan na magbibigay daan sa sino man kahit isang baguhan na magsulat, magdisenyo, magformat at maglatala ng isang profesional na libro mula simula hanggang katapusan. Kaya kung mayroon kang mensaheng nais mong ibahagi sa mundo, isang kwento o karanasan sa buhay, isang makapangyarihang patotoo, isang memoir ng iyong paglalakbay, isang aklat-aralin na ituturo sa iba, isang nobela o malikhaing kwento, o anumang ideya ng katang-isip o di katang-isip, kung gayon, ang tutorial na ito ang iyong pagkakataon upang tuluyang gawing isang tunay na nailathalang libro, ang ideyang iyon. Ipinakita ng mga pag-aaral na malaking porsyento ng mga tao ang gugustuhing magsulat ng libro balang araw, ngunit napakaliit na bahagi lamang ang gumagawa nito. Hindi dahil hindi sila matalino. Hindi dahil wala silang mahahalagang ideya. Ngunit dahil ang tradisyonal na proseso ng paglalatala ay tila palaging napakamahal, napakasalimuot at napakanakakatakot para sa karaniwang tao. Pero ngayon, tuluyan ang nagbago iyon. Sa tulong ng mga modernong digital tool at mga platform sa pagsusulat na tinutulungan ng AI, mayroon ka na ngayong kapangyarihang lumikha at maglatala ng sarili mong libro mula sa kahit saan sa mundo. At iyan mismo ang ipapakita ko sa iyo sa tutorial na ito. Sa oras na matapos mo itong panoorin, mauunawaan mo na ang kompletong roadmap para sa pagbabago ng iyong ideya tungo sa isang nailathalang aklat na maaring matuklasan ng mga mangbabasa online. Kaya manatili ka sa akin. Dahil sa susunod na mga minuto, maaari mong gawin ang unang hakbang tungo sa pagiging isang nailathalang autor. Ngayon, gusto kong simulan ng aking pagtuturo sa pamamagitan ng pagpapakita ng praktikalidad ng proseso. Dahil dyan, gagamitin ko ang isang librong isinulat at inilathala ko na pinamagatang Paano Kumita ng Pera Online. Noong una kong isinulat ang aklat na ito, ilang taon na ang nakalilipas. Bago pa man laganap ang pagkakaroon ng teknolohiya ng AI, kumuha ako ng isang freelance designer para gawin ng pabalat ng aklat. Nakikita mo?
Ipinagawa ko ang disenyo ng pabalat sa iba't ibang wika, kabilang ang Ingles, Arabic, Chino, Pranses, Aleman, Hindi at Espanyol, at nagkakahalaga ito ng ilang daang dolyar. Ngunit ngayon, may isang kapansing-pansing nagbago. Gamit ang mga tool tulad ng ChatGPT at AI design prompts, nagawa kong idisenyo ang bagong edisyon ng pabalat ng librong ito ng libre. Sa tutorial na ito, ibibigay ko sa iyo ang eksaktong mga prompt na ginamit upang mabuo ang pabalat ng librong ito. Hindi para kopyahin mo sila ng eksakto kung sino talaga sila, ngunit gamitin ang mga ito bilang gabay. Magagawa mong baguhin at i-customize ang mga prompt na ito upang umangkop sa sarili mong paksa ng libro sa iyong niche at sa iyong malikhaing pananaw. Sa madaling salita, kapag naunawaan mo na kung paano gumagana ang mga prompt na ito, makakagawa ka na ng halos anumang pabalat ng libro na gusto mo. Kaya, kung matagal mo nang dinadala ang isang libro sa iyong puso, maaaring ito na ang tamang sandali para bigyang buhay ito. Ang iyong kwento, ang iyong kaalaman, at ang iyong mga karanasan. Siguro kung ano talaga ang kailangan ng ibang tao sa mundo. At ngayon, meron ka ng mga kagamitan para maisakatuparan ito. Kaya simulan na natin. Nung iniisip kong isulat ang libro kung pinamagatang Paano Kumita ng Pera Online, napakasimple lang ng layunin ko. Gusto kong tulungan ang mga tao sa buong mundo na matukoy ang mga praktikal na paraan kung paano sila maaaring kumita ng pera online. Ang paksa ng pakita ng pera online ay may pangkalahatang apela. Kahit saan ka man nakatira sa mundo, bata ka man o matanda, naiintindihan ng lahat ang kahalagahan ng pera sa pang-araw-araw na buhay. Gaya ng sabi ng Biblia, ang pera ang sasagot sa lahat ng bagay. Kailangan nating lahat ang pera para mabuhay, suportahan ng pamilya, at magkaroon ng mas magandang buhay. Kaya naman, malakas ang potensyal ng online earning para sa lahat, estudyante, profesional, retirado o negosyante. Sino mang gustong mapabuti ang kanilang kalagayang pinansyal ay makikinabang sa pag-aaral kung paano kumita online. Isa pang dahilan kung bakit ko pinili ang niche na ito ay dahil ito ay evergreen. Sa madaling salita, ang pangangailangan para sa impormasyon tungkol sa pagkita ng pera ay hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Laging gugustuhin ng mga tao na matutunan kung paano mapapabuti ang kanilang buhay pinansyal. Kapansin-pansin din ang kadalingan sa paggamit ng angkop na lugar na ito. Ang isang ideyang tulad nito ay maaaring lumago tungo sa maraming iba't ibang anyo ng nilalaman. Halimbawa, ang aklat sa online earning ay pwedeng isalin sa iba't ibang wika para maabot ang mga mambabasa sa buong mundo. Maaari rin itong palawakin sa mga video sa YouTube, mga post sa blog, mga podcasts, mga online na kurso, at marami pang ibang anyo ng digital na nilalaman. Sa katotohanan, madalas kong ginagamit ang libro kong Paano Kumita ng Pera Online bilang practical na halimbawa kapag nagtuturo ako sa iba kung paano magsulat at mag-self-publish ng sarili nilang mga libro. Sa pamamagitan ng pagtingin sa kung paano ko nilalapitan ang proseso, nagiging mas madali para sa iyo na sundin ang parehong mga hakbang at lumikha ng sarili mong libro. At ito ang nagdadala sa atin sa unang hakbang. Iliin ang ideya ng iyong libro. Ang bawat libro ay nagsisimula sa isang malinaw na ideya. Bago magsulat ng kahit isang salita, dapat mo munang magpasya kung tungkol saan ang iyong libro at kung kanino ito makakatulong. Merong ilang mga paraan upang matuklasan ang tamang ideya para sa iyong libro. Maaari kang pumili ng paksa batay sa iyong mga personal na karanasan, iyong profesional na kaalaman, o mga kasanayang iyong nalinang sa paglipas ng panahon. Ang isa pang epektibong paraan ay ang pagtuon sa paglutas ng isang problemang kinakaharap ng maraming tao. Kapag nagsusulat ka ng aklat na nagbibigay ng mga solusyon, natural lamang na maging interesado ang mga mambabasa dahil naghahanap sila ng mga kasagutan. Mahalaga ring isaalang alang kung ang iyong paksa ay kabilang sa isang kumikitang niche. Ang ilang mga paksa ay nakakaakit ng malalaking madla at nananatiling may kaugnayan sa loob ng maraming taon. Ang pagpili ng tamang niche ay pinalalawak ang abot at epekto ng iyong libro. Tandaan ito, bago pa man magsulat, dapat malinaw kung para saan at para kanino ang iyong akda. Kapag malinaw na ang ideya, mas mapapadali na ang buong proseso. Mas madali. Pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na napakahalaga sa pagsulat ng isang matagumpay na libro, at iyon ay ang pagtukoy sa iyong target na madla. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ng maraming baguhang author ay ang pagsulat ng libro nang hindi malinaw na nauunawaan kung para kanino ito isinulat. Ang isang matagumpay na libro ay hindi isinulat para sa lahat.
Ito ay isinulat para sa isang partikular na grupo ng mga mambabasa na naghahanap ng mga sagot, solusyon o gabay. Bago ka magsimulang magsulat ng libro, maglaan ng oras upang malinaw na tukuyin ang iyong mamabasa. Tanungin ang iyong sarili ng mga tanong tulad ng, sinong higit na makikinabang sa aklat na ito? Saan yugto na sila ng buhay? Sila ba ay mga baguhan, estudyante, profesional o negosyante? Halimbawa, kung nagsusulat ka ng libro tungkol sa pagkita ng pera online, ang iyong target na madla ay maaring mga taong naghahanap ng mga paraan upang kumita ng dagdag na kita, magsimula ng isang side business o magtrabaho mula sa bahay. Kapag alam mo na kung sino ang iyong mga mambabasa, ang susunod na hakbang ay ang pag-unawa sa mga problemang sinusubukan nilang lutasin. Karaniwang bumibili ng mga libro ang mga tao dahil sa isang pamunahing dahilan. Naghahanap sila ng sagot. Bilang author, tungkulin mong tulungan silang mula kalituhan tungong kaliwanag at pagkabigo tungong pagunlad. Kapag tinatalakay ng iyong libro ang mga totoong problema, nadarama ng mga mambabasa na sila ay naiintindihan at nagiging mahalaga ito sa kanila. Habang nagsusulat ka, laging isipin na direktang kinakausap mo ang iyong mambabasa. Gumamit ng malinaw na wika, simple at nakakatunom. Iwasan ang mga komplikadong paliwanag kung kaya na ng isang simpleng paliwanag. Kapag nadarama ng mga mambabasa na ang isang aklat ay isinulat para lamang sa kanila, mas malamang na magtiwala sila sa author at susundin ang gabay sa loob ng aklat. Maari mo ring gamitin ang artificial intelligence upang mas maunawaan ang iyong audience. Halimbawa, maaari mong gamitin ang isang prompt na tulad nito. Ilarawan ang target na madla para sa isang aklat tungkol sa pagkita ng pera online para sa mga nagsisimula. Ang AI ay bubuo ng mga kapakipakinabang na pananaw na maaaring gumabay sa tono, nilalaman at direksyon ng iyong aklat. Ngayon, naiintindihan na natin ang kahalagahan ng pagkilala sa ating mga tagapakinig. Ang susunod na hakbang ay ang pag-oorganisa ng ating mga ideya. Dito, nagiging lubhang kapakipakinabang ang paglikha ng isang matibay na balangkas. Maraming tao ang naniniwalang mahirap magsulat ng libro. Ngunit ang totoo, mas nagiging madali ang pagsusulat kapag mayroon kang malinaw na balangkas. Ang balangkas ay isang simpleng roadmap para sa iyong aklat. Ipinapakita nito sa iyo kung saan ka magsisimula, kung anong mga paksa ang iyong tatalakayin, at kung paano dadaloy ang impormasyon mula sa isang kabanata patungo sa susunod. Kung walang balangkas, maraming manunulat ang nawawala sa kanilang isipan. Nagsimula na silang magsula, mulit hindi pa rin nila alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang balangkas ay nagbibigay sa iyo ng istruktura, direksyon at kumpiyansa. Sa halip na tumitig sa isang blankong pahina, sundin mo na lang ang roadmap na iyong ginawa. Narito ang isang halimbawa. Kung ang libro mo ay tungkol sa pagkita online, ganito ang balangkas nito. Panimula, sa layunin ng aklat, kabanata tungkol sa mga oportunidad online, isa sa freelancing para sa mga baguhan, kabanata sa affiliate marketing, paggamit ng YouTube para kumita, at paggawa't pagbenta ng sariling online courses. Ang bawat kabanata ay nakatuon sa isang malinaw na ideya na ginagawang mas madaling isulat ang aklat at mas madaling maunawaan ng mga mambabasa. Ngayon, ang AI ay nakakatulong din sa mga author na mabilis na makagawa ng mga balangkas. Halimbawa, mag-prompt lang sa AI tool, gumawa ng balangkas ng libro tungkol sa pagkita online para sa beginners. Magbibigay ang AI ng mga kabanata at ideya para maayos ang iyong libro. Repasuhin, ayusin at ipasadya ang balangkas ayon sa iyong pananaw. Sa matibay na balangkas, mas bibilis at dadali ang pagsulat ng iyong aklat. Bago natin simulan ang pagsusulat ng mismong libro, nais kong maikling pag-usapan ng tukol sa kagamitan sa pagsusulat na personal kong mas gustong gamitin. Ang paborito kong kagamitan sa pagsusulat ay ang Microsoft Word. Gusto ko ang paggamit ng Microsoft Word dahil mas pinapadali at mas organisado nito ang pagsulat at pag-format ng libro habang tinatapos mo ang manuskrito. Karaniwang naka-install ang Microsoft Word kasama ng Windows operating system. Kung wala ka pa nito sa iyong computer, madali mo itong madadownload mula sa Microsoft Store o mai-install ito bilang bahagi ng pakete ng Microsoft Office. Ngayon, kapag handa na akong magsimulang magsilap ng bagong libro, ang unang ginagawa ko ay magbukas ng blankong dokumento sa Microsoft Word. Abag nabuksan na ang blankong dokumento, karaniwan kong sinisimulan sa pag-setup ng pangunahing tipografya para sa libro.
Para sa karamihan ng aking mga libro, mas gusto kong gumamit ng Arial font na may laki ng font na 16 habang nagsusulat ako. Ang bahagyang mas malaking sukat na ito ay ginagawang mas madaling basahin at i-edit ang teksto habang tinatapos ko ang manuskrito. Alaunan, sa huling yugto ng pag-format, maaring palaging isaayos ang laki ng font depende sa mga kinakailangan sa paglalatala. Sa screen, nakatingin ka na ngayon sa isang blankong dokumento ng Microsoft Word kung saan nagsisimula ang proseso ng pagsula. Isa sa mga unang bagay na gusto kong gawin ay ang paglalagay ng larawan ng pabalat ng libro sa dokumento. Ang paggawa nito ay nagbibigay sa akin ng visual na ideya kung ano ang magiging hitsura ng natapos na libro at nakakatulong ito na lumikha ng kasabikan habang nagsisimulang mabuo ang proyekto. Pagkatapos kong ilagay ang pabalat ng libro, ginawa ko na ang pahina ng pamagat. Sa sulod ng pahina ng pamagat, idinadaragdag ko ang pahina ng karapatang-ari at pagkatapos ay ang iba pang mga seksyon na bumubuo sa pambungad na bahagi ng libro. Sa pamamagitan ng maagang pag-oorganisa ng mga pahinang ito, ang dokumento ay nagsisimula ng magkaroon ng istruktura ng isang kumpletong libro at kapag nailagay na ang struktura, ang iba pang bahagi ng proseso ng pagsusulat ay magiging mas madali at mas diretso. Sa bahaging ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang sikreto sa pagsulat ng isang matagumpay na libro. Maraming tao ang gustong magsulat ng libro, ngunit kadalasan ay nabibigatan sila dahil hindi nila alam kung saan magsisimula. May mga taong nagbubukas ng blankong dokumento at sinusubukang magsimulang magsulat agad, umaasang kahit papaano ay maayos ang mga ideya habang nagsusulat. Ngunit hindi ganoon ang pagsusulat ng mga profesional na author. Sa halip, nagsisimula sila sa isang bagay na napakahalaga. Nagsisimula sila sa istruktura, mag-isip ng isang aklat tulad ng paggawa ng bahay. Bago itayo ang isang bahay, ang arkitekto ay gumagawa muna ng isang blueprint na nagpapakita kung saan eksaktong patutungo ang lahat. Ang pundasyon, ang mga dingding, ang mga silid at ang bubong ay pawang pinaplano bago simulan ang konstruksyon. Ang pagsulat ng libro ay gumagana sa parehong paraan. Bago mo simulan ang pagsusulat ng iyong mga kabanata, kailangan mo muna ng plano para sa iyong libro. Ang blueprint na ito ay tinatawag na ang kayaraan ng iyong aklat. Para matulungan kang maunawaan ito ng malinaw, gagamitin ko ang istruktura ng isa sa mga libro ko bilang halimbawa. Sa iyong screen, makikita mo na ngayon ang istruktura ng aking libro na pinamagatang Paano Kumita ng Pera Online. Habang ipinapaliwanag ko ang bawat bahagi, ipapakita ko ang mismo mga section ng libro sa screen para makita mo ng visual kung paano ito inayos. Kapag malinaw na ang istruktura, mas magiging madali na ang pagsulat ng libro. Sa katotohanan, maraming bihasang autor ang magsasabi sa iyo na kapag natapos na ang istruktura, kalahati na ng libro ang tapos. Karamihan sa mga aklat na deep fiction ay sumusunod sa isang simpleng istrukturang may 3 bahagi. Ang unang bahagi ay ang simula ng aklat. Ang ikalawang bahagi ang pangunahing katawan ng aklat. At ang ikatlong bahagi ay ang pangwakas na bahagi ng aklat. Suriin natin ang mas malapitan ng bawat isa sa mga bahaging ito. Ang unang bahagi ay tinatawag na front matter. Gaya ng nakikita mo sa screen, ito ang pambungad na bahagi ng libro. Inihahanda ang mambabasa para sa kanilang matututunan. Karaniwang kasama sa pangunahing usapin ang pahina ng pamagat, ang karapatang-ari, pahina, at kung minsan ay isang dedikasyon. Maaari ring itong magsama ng talaan ng mga nilalaman na nagpapakita sa mambabasa kung paano inayos ang aklat. Ang isa pang mahalagang bahagi ng pangunahing paksa ay ang introduksyon. Ang introduction ay tumutulong sa mambabasa na maunawaan kung bakit isinulat ang aklat, para kanino ito isinulat, at kung ano ang maaari nilang asahan na matutunan. Isipin ang panimula bilang isang palakaibigang pag-uusap sa iyong mambabasa. Pinatanggap sila nito at inihanda para sa susunod na paglalakbay. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang bahagi ng aklat. Ito ang tinatawag na katawan ng aklat. Gaya ng nakikita mo sa screen, dito nakaayos ang mga pangunahing kabanata ng libro. Ang katawan ng aklat ay binubuo ng mga kabanata at ang bawat kabanata ay nakatuon sa isang pangunahing ideya.
Sa halip na subukang ituro ang lahat ng sabay-sabay, ang bawat kabanata ay gagabay sa mambabasa ng paunti-unti. Halimbawa, sa aking aklat na Asterisk, Paano Kumita ng Pera Online, bawat kabanata ay nakatuon sa isang partikular na paraan kung paano makakapagkita ang mga tao online. Gaya ng nakikita mo sa iyong screen, sinasaklaw ng mga kabanatang ito ang iba't ibang oportunidad tulad ng freelancing, affiliate marketing, YouTube income, mga online na kurso at iba pang digital na oportunidad. Ang bawat kabanata ay nagiging isang bloke ng pagbuo na tumutulong sa mambabasa na maunawaan ang mas malawak na larawan. Kapag malinaw na nakaayos ang mga kabanata, madaling masusundan ng mga mambabasa ang iyong mga ideya at mananatiling nakatuon sa buong libro. Ngayon, tingnan natin ang huling bahagi ng aklat. Ang seksyong ito ay tinatawag na likurang bahagi. Gaya ng makikita sa screen, ang bahaging ito ay nagdadala ng aklat sa isang makabuluhang konklusyon. Maaari itong magsama ng konklusyon na nagbubuod sa mga pangunahing aral ng aklat. Ang ilang mga author ay nagsasama rin ng mga karagdagang mapagkukunan, mga inirerekomendang kagamitan o mga sanggunian na tumutulong sa mga mambabasa na magpatuloy sa pag-aaral. Ang isa pang karaniwang seksyon ay ang pahina kung saan natututo ang mga mambabasa ng higit pa tungkol sa taong sumulat ng libro. Ngayon, narito ang isang mabisang tip na makakatulong upang mas mapadali ang pagsusulat ng iyong libro. Bago mo simulan ang pagsusulat ng iyong mga kabanata, gumawa muna ng talaan ng mga nilalaman. Ang talaan ng mga nilalaman ay nagsisilbing gabay para sa buong aklat. Gaya ng makikita mo sa halimbawa sa iyong screen, kapag malinaw na nakalista ang mga kabanata, nagiging napakadaling sundan ang istruktura ng libro. Kapag gumawa ka ng listahan ng mga kabanata, mahalagang binabalangkas mo ang paglalakbay na gusto mong tahakin ng iyong mambabasa. Kapag malinaw na ang pagkakatukoy sa mga kabanata, mas magiging madali ang pagsusulat dahil alam mo na kung ano ang tatalakayin ng bawat seksyon. Sa halip na tumitig sa isang blankong pahina, mag-focus ka na lang sa pagsusulat ng isang kabanata sa bawat pagkakataon. Tandaan, ang mahalagang ideyang ito, ang mga magagandang libro ay hindi nasusulat ng hindi sinasadya. Binuo ang mga ito ng may intensyon, plano at istruktura. Kapag matibay ang istruktura ng aklat, mas madaling susundan ng mambabasa ang iyong ideya at isabuhay ang natutunan. Layunin ng bawat author na gabayan ng mambabasa mula sa kinaroroonan tungo sa kanilang mitiin. Dati, ibang-iba ang karanasan na sa pagsusulat ng libro. Kukuha ka ng panulat at papel at magsisimulang magsulat gamit ang iyong mga kamay o marahil ay uupo sa harap ng makinilya at maingat na magtatype. Bawat pahina. Yan ang tradisyonal na paraan ng paglikha ng mga libro ng mga may akda sa loob ng maraming taon. Sa kasalukuyan, malaki na ang ipinagbago ng mga bagay-bagay dahil sa pagdating ng artificial intelligence, mas naging madali at mas mabilis na ang pagsusulat ng libro. Sa maraming pagkakataon, ang kailangan mo lang talaga ay isang malinaw na ideya at isang maaasahang AI writing assistant tulad ng ChatGPT. Sa personal, naging komportable na ako sa paggamit ng ChatGPT bilang pangunahing katulong ko sa pagsusulat kapag gumagawa ko ng mga libro. Isang bagay na pinahahalagahan ko sa AI tool na ito ay ang pagiging direkta at matalino nito. Diretso ito sa punto at nakakatulong upang malinaw na maisaayos ang mga ideya. Minsan, maaaring alam mo na ang gusto mong sabihin, ngunit maaaring nahihirapan kang ipahayag ito ng maayos. Dito nagiging lubos na kapakipakinabang ang ChatGPT. Makakatulong ito na pahusain ang iyong mga salita, buuin ang iyong mga iniisip, at ipakita ang iyong mga ideya sa malinaw at profesional na paraan. Gayunpaman, bago ako magsimulang magsulat ng bagong libro, karaniwang kong binubuksan ang ChatGPT at ipinapaliwanag ang paksang gusto kong isulat. Kapag naibigay ko ng impormasyong iyon, karaniwang tumutugon ang ChatGPT na may detalyadong mga pananaw tungkol sa paksa at madalas na nagmumungkahi ng mga kapakipakinabang na paraan upang lapitan ang proseso ng pagsusulat para sa kalinawan at upang matulungan kang maunawaan kung gaano kalakas ang kagamitang ito. Ipapakita ko kung paano ko ginagamit ang ChatGPT kapag nagsusulat ng libro. Sa demonstrasyong ito, makikipag-ugnayan ako sa ChatGPT na parang sinisimulan ko ang aklat na ito mula sa simula. Layunin nitong ipakita kung paano gamitin ang ChatGPT para matulungan ka sa epektibong pagsulat ng libro. Dito, matututunan mo kung paano gawing writing assistant ang ChatGPT para maging isang kompletong aklat ang iyong mga ideya mula simula hanggang katapusan.
Ang prosesong ito ay makakatipid sa iyo ng napakalaking oras at gagawing mas madali ang buong paglalakbay sa paglikha ng libro kaysa sa pagsisikap na gawing ito ng mag-isa. Para panatilihing simple ang mga bagay-bagay, hinati ko ang proseso sa 4 na madadaling hakbang para masundan mo ito nang hindi ka nabibigatan. Simulan na natin. Hakbang 1. Simulan ng iyong proyekto sa libro gamit ang ChatGPT. Para ma-access ang ChatGPT, buksan ang Google at itype ang ChatGPT sa search bar. Pindutin ang Enter para mag-highlight. Kapag nag-load na ang pahina ng mga resulta, mag-scroll pababa hanggang sa makita mo ang opisyal na link ng ChatGPT. I-click ang opisyal na link na nagsasabing ChatGPT OpenAI, ang iyong pang-araw-araw na AI agent. Hintayin ganap na mag-load ang interface ng ChatGPT. Pagbukas ng pahina, mag-type ng hello bilang test. I-enter para ipadala ang mensahe. Sasagot ang ChatGPT ng pagbati na nagpapatunay na gumagana ng maayos ang lahat. Bukas mo na ngayon ang ChatGPT at handa ka ng tulungan kang simulan ng iyong proyekto sa pagsusulat ng libro. Lumipat tayo sa susunod na hakbang. Hakbang 2, imungkahi ang iyong ideya para sa libro. Ngayon na ang oras para sabihin sa ChatGPT kung anong libro ang gusto mong isulat. Sa kahon ng prompt, mag-type ng kahilingan na humihiling sa ChatGPT na tulungan kang magsulat ng libro gamit ang iyong napiling pamagat. Maaari mo ring itanong kung ang niche ay mabubuhay at kumikita. Pindutin ang Enter para ipadala ang iyong prompt. Panoorin habang sinusuri ng ChatGPT ang paksa ng iyong libro at nagbibigay ng detalyadong mga pananaw tungkol sa niche, kabilang ang demand sa merkado, potensyal na kita at mga posibleng ideya para sa kabanata. Nagbibigay ito sa iyo ng matibay na pundasyon para sa iyong libro. Magpatuloy tayo sa susunod na hakbang. Hakbang 3. Gawa ng isang nakakahimok na subtitle. Ang isang mahusay na subtitle ay nakakatulong na makuha ang atensyon ng iyong mambabasa. I-highlight ang mungkahi na nagsasabing lumika ng isang nakakahimok na subtitle para sa aklat. I-click ang button na kopyarin. Pagkatapos ay i-paste ang kinopyang teksto sa kahon ng prompt ng ChatGPT. Pindutin ang Enter upang isumiti ang kahilingan. Bubuo na ngayon ng ChatGPT ng ilang opsyon sa subtitle para sa iyong libro. Mag-scroll sa mga mungkahi at piliin ang isa na pinakamuhusay na sumasalamin sa mensahe at halaga ng iyong libro. Meron ka na ngayong nakakahimok na subtitle na nagpapalakas sa husay ng iyong libro. Lumipat tayo sa susunod na hakbang. Hakbang 4. Gumawa ng talaan ng mga nilalaman na pinakamabenta. I-highlight ang mungkahi na nagsasabing gumawa ng isang pinakamabentang talaan ng mga nilalaman. Kopyahin ang prompt at i-paste ito sa kahon ng mensahe ng ChatGPT. Pindutin ang Enter, panoorin habang bumubuo ang ChatGPT ng kompletong talaan ng nilalaman na nakabalangkas na parang isang profesional na pinakamabentang libro. Meron ng malinaw na roadmap ang libro mo. Ituloy natin. Susunod, isusulat natin ang panimula para sa aklat. I-highlight ang mungkahi na nagsasabing sumulat ng isang pinakamabentang panimula. Kopyahin ang teksto at ibikit ito sa kahon ng prompt ng ChatGPT. Pindutin ang Enter. Maghintay habang bubuo ang ChatGPT ng kompletong introduksyon para sa iyong libro. Kapag lumabas na ito, i-click ang icon na kopyahin upang kopyahin ang buong teksto sa iyong clipboard. Ngayon, i-format natin ang introduction sa Microsoft Word. Buksan ang Microsoft Word sa iyong computer. I-click ang file, pagkatapos ay piliin ang bago. Piliin ang blankong dokumento upang magsimula sa isang malinis na workspace. I-paste ang introduction na kinopya mo mula sa ChatGPT gamit ang Ctrl+V. Linisin ang dokumento sa pamamagitan ng pag-alis ng anumang teksto ng prompt na maaaring hindi sinasadyang na-paste. I-highlight ang pamagat ng introduction at ang pamagat ng iyong libro. Dagdagan ang laki ng font sa mga 22 hanggang 24 na puntos. I-align sa gitna ang mga pamagat upang malinaw na mapansin ang mga ito. Mag-scroll sa dokumento upang matiyak na malinis at maayos ang pagkaka-format ng lahat. Handa na ang iyong pagpapakilala. Susunod, ilagay natin ang larawan ng pabalat ng libro. I-click ang tab na ipasok. Piliin ang mga larawan. Pagkatapos ay piliin ang device na ito. Hanapin ang larawan ng pabalat ng iyong libro sa iyong computer at i-click ang ipasok. Baguhin ang laki ng larawan sa pamamagitan ng pag-drag sa mga hawakan sa sulok hanggang sa magkasya ito ng maayos sa pahina. Siguraduhing magmukhang professional ito. Ngayon, bumalik tayo sa ChatGPT.
Mag-type ng prompt na humihiling sa ChatGPT na gumawa ng maganda at kapansin-pansing pabalat ng libro para sa iyong proyekto. Pindutin ang Enter. Bubuo ang ChatGPT ng ilang opsyon sa disenyo ng pabalat ng libro na mapagpipilian mo. Piliin ang pinakagusto mo. Para i-download ang pabalat, i-click ang buton na i-download sa napiling larawan. Buksan ang na-download na file. I-click ang tingnan pa, pagkatapos ay piliin ang i-save bilang. Palitan ang pangalan ng file gamit ang pamagat ng iyong libro para madali itong mahanap sa ibang pagkakataon. I-click ang i-seal. Ligtas na nakaimbak na ngayon sa iyong computer ang pabalat ng iyong libro. At ganun na lang, ginamit mo ang ChatGPT at mga tools sa artificial intelligence para tulungan kang magsulat at magdisenyo ng isang kumpletong libro. Nakakamangha, kayang gawin ng AI na yun. Bago ko ipakita sa iyo kung paano i-format ang talaan ng mga nilalaman ng iyong ebook para madali itong maklik, hayaan mong mabilis kong ipaliwanag sa iyo ang talaan ng mga nilalaman ng aking libro. Paano kumita ng pera online na maayos ng na-format. Bibigyan ka nito ng malinaw na ideya kung bakit napakahalaga ng hakbang na ito at kung paano nito ginagawang mas madaling basahin ang iyong aklat. Gaya ng makikita mo, ang bawat kabanata sa talaan ng mga nilalaman ay nakalink na nagbibigay daan sa mga mambabasa na mag-click lamang sa isang seksyon at agad na lumipat sa bahaging iyon ng libro. Pakitingnan ng iyong screen habang ipapakita ko kung paano ito gumagana. At iyan ay ang paglikha ng isang nakiklik na talanan ng mga nilalaman. Kapag ang iyong talaan ng mga nilalaman ay maaaring i-click, nangangahulugan ito na ang isang mambabasa ay maaaring mag-click lamang sa pamagat ng kabanata at agad na tumalon sa bahaging iyon ng libro. Napakahalaga nito para sa mga digital na libro tulad ng mga PDF at e-book dahil ayaw ng mga mambabasa na mag-scroll sa dose-dosenan o kahit daan-daan bahina para lang mahanap ang isang partikular na kabanata. Sa halip, maaari lang silang mag-click at direktang pumunta sa seksyong gusto nila. Isipin ito na parang navigation menu ng isang website. Nakakatulong ito sa mga mambabasa na mabilis at madaling basahin ang iyong libro. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng clickable table of contents para sa iyong dokumento. Mas mapapadali nito para sa iyong mga mamabasa na pumunta sa anumang seksyon ng iyong libro nang hindi na kailangang mag-scroll sa dose-dose ng mga pahina. Hahatiin ko ang prosesong ito sa 5 simpleng hakbang para madali mong masundan. Simulan natin sa unang hakbang na siyang pag-bookmark at pag-link ng seksyon ng dedikasyon. Una, mag-scroll pababa hanggang sa mahanap mo ang pahina ng dedikasyon sa iyong dokumento. Sunod, i-highlight ang heading na Dedikasyon. Ngayon, i-click ang tab na Insert sa ribbon sa itaas ng screen. Sa seksyong mga link, i-click ang drop-down arrow at piliin ang bookmark. Lilitaw ang isang kahon ng dialogo ng bookmark. Sa field na pangalan ng bookmark, mag-type ng naglalarawang pangalan para sa iyong bookmark. Pagkatapos, ay i-click ang idagdag upang gawin ang bookmark. Ngayon, mag-scroll pabalik pataas sa talaan ng mga nilalaman. I-highlight ang salitang dedikasyon sa iyong talaan ng mga nilalaman. Bumalik sa tab na Insert, buksan ang drop-down menu na Links at sa pagkakataong ito, piliin ang link. Sa kahon ng dialogo na Insert Hyperlink, piliin ang bookmark na iyong nilikha. I-click ang OK para gawin ng hyperlink. Para subukan ng link, pindutin ang matagal ng control key sa iyong keyboard at i-click ang entry na dedication. Dapat itong agad na lumipat sa bahaging iyon ng dokumento. Ngayon, matagumpay nating na-bookmark at na-link ang section ng dedikasyon. Dumako na tayo sa susunod na hakbang. Hakbang 2 ay i-bookmark at i-link ang introduksyon. Mag-scroll pababa hanggang sa makita mo ang heading ng introduksyon. I-highlight ang heading. I-click ang tab na ipasok, pagkatapos ay buksan ang drop-down menu ng mga link at piliin ang bookmark. Sa field na pangalan ng bookmark, mag-type ng malinaw na pangalan para sa seksyong ito. I-click ang idagdag upang i-save ang bookmark. Ngayon, mag-scroll pabalik sa talaan ng mga nilalaman. I-highlight ang salitang introduksyon. Muli, buksan ang menu ng mga link. Piliin ang link at piliin ang ipasok ang link. Sa lalabas na dialog box, piliin ang introduction bookmark mula sa listahan. I-click ang OK para gawin ang hyperlink. Ngayon, subukan ang link sa pamamagitan ng pagpindot ng matagal sa control key at pag-click sa entry na introduction. Dapat itong direktang tumalon sa seksyon ng pagpapakilala. Magaling, matagumpay natin na iugnay ang introduksyon. Ituloy natin.
Ang hakbang tatlo ay i-bookmark at i-link ang Kabanata 1. Mag-scroll pababa hanggang sa makita mo ang Kabanata 1. I-highlight ang pamagat ng Kabanata 1. I-click ang tab na ipasok, buksan ang drop-down menu ng mga link at piliin ang bookmark. Sa field na pangalan ng bookmark, mag-type ng simpleng pangalan na walang mga espasyo tulad ng Kabanata 1. I-click ang idagdag upang gawin ang bookmark. Ngayon, mag-scroll pabalik sa iyong talaan ng mga nilalaman. Ay highlight ang Kabanata 1. Buksan ang menu ng mga link. I-click ang link at piliin ang magsingit ng link. Sa kahon ng dialogo na ipasok ang hyperlink, piliin ang bookmark na Kabanata 1. I-click ang OK. Ngayon, i-hold ang control key at i-click ang Kabanata 1 para i-test. Pupunta ito sa simula ng Kabanata 1. Linkado na ang Kabanata 1. Susunod na hakbar. Ang ika-4 na hakbang ay ang pag-bookmark at pag-link ng Kabanata 2. Mag-scroll pababa sa heading na Kabanata 2. I-highlight ang heading. Umunta sa tab na ipasok, buksan ang menu ng mga link at piliin ang bookmark. Sa field na pangalan ng bookmark, mag-type ng simpleng identifier tulad ng Kabanata 2. I-click ang idagdag. Ngayon, mag-scroll pabalik sa iyong talaan ng mga nilalaman. I-highlight ang Kabanata 2. Buksan ang drop-down menu ng link, piliin ang link at piliin ang ipasok ang link. Sa dialog box, piliin ang bookmark na Kabanata 2. I-click ang OK. Subukan ang link sa pamamagitan ng pagpindot sa control at pag-click sa entry na Kabanata 2. Dapat ka nitong dalhin ng diretsa sa Kabanata 2. Perpekto! Matagumpay na nating nayugnay ang Kabanata 2. Ngayon, para sa huling hakbang, kumpirmahin na gumagana ng maayos ang lahat. Mag-scroll sa iyong dokumento at tiyaking maayos na nakalink ang lahat ng section. Gaya ng nakikita mo, ang pag-click sa anumang item sa talaan ng mga nilalaman ay agad nalilipat sa seksyong iyo ng dokumento. Lumilika ito ng maayos at profesional na karanasan sa nabigasyon para sa iyong mga mambabasa. At iyon Zam, handa nang gamitin ang iyong nakikik na talaan ng mga nilalaman. Sinong dapat magsulat ng libro? Maraming tao ang naniniwala na ang pagsusulat ng libro ay para lamang sa mga profesional na manunulat, eskolar o sikat na author. Pero ibang-iba ang katotohanan. Sa mundo ngayon, sino mang may kaalaman, karanasan, karunungan o kwentong makakatulong sa iba ay dapat isaalang-alang ang pagsusulat ng libro. Hindi mo kailangang maging eksperto sa panipikan. Hindi mo kailangan ng perpektong gramatika at tiyak na hindi mo kailangan ng pahintulot mula sa isang tradisyonal na tagapaglatala. Ang kailangan mo ay isang bagay na mahalaga na maibabahagi. Ang mga libro ay simpleng kaalaman lamang, karanasan at karunungan na nakabalot sa paraang tumutulong sa iba na matuto, lumago at malutas sa mga problema. Pag-usapan natin ang isang bagay na hindi napapansin ng maraming tao, ang pagtanda. Hindi hadlang ang edad sa pagsusulat ng libro. May mga nailatahang author na kasing bata ng 2 taong gulang. Maraming mga batang nasa pagitan ng edad na 5 at 13 ang nakapagsulat na ng mga aklat na nagbibigay inspirasyon sa ibang mga batang mambabasa. Kasabay nito, may mga taong sumulat ng kanilang pinakaunang libro noong kanilang dekada 70, 80 at maging noong kanilang dekada 90. Simple lang ang katotohanan. Walang masyadong bata at walang masyadong matanda. Kung meron kang makabuluhang bagay na nais ibahagi, mahalagang iyong boses. Ang iyong karanasan ay makaantig sa iba sa paraang natatani. Halimbawa, ang aktor ay maaaring magsulat tungkol sa katotohanan ng showbiz, ang atleta tungkol sa disiplina at tiyagang kailangan para magtagumpay, at ang negosyante tungkol sa mga aral sa pagtatayo ng kumpanya. Maaring sumulat ang isang guro tungkol sa kung paano magbigay inspirasyon sa mga kabataan, ngunit meron ding mga makapangyarihang tinig na kailangang marinig ng mundo. Ang dating lumaban sa droga at nakalaya ay maaaring magsulat ng librong makakatulong sa paggaling ng iba. Ang dating miyembro ng gang ay pwedeng sumulat tungkol sa pagbabago ng landas. Ang nakatakas sa prostitusyon o krimen ay maaaring magbahagi ng aral para makalaya ang iba sa ganoong buhay. Ang dating bilanggo na bumangon muli ay inspirasyon sa mga naniniwalang wala na silang kinabukasan.
Simple lang ang dahilan kung bakit mahalaga ito. Ang mga taong nakaranas na at nakagawa na nun ay kadalasang may pinakamalaking kakayahang maabot ang mga taong nahihirapan pa rin sa mga sitwasyong iyon. Ang kanilang mensahe ay may taglay na credibilidad. Ang kanilang kwento ay may taglay na katotohanan. Maaaring subukan ng isang taong hindi pa nakakalakad sa daang iyan na magturo o mangaral, ngunit maaaring hindi magkaugnay ang mensahe sa parehong paraan. Ngunit kapag ang mensahe nagmula sa isang taong nakaranas ng karanasang iyon, ito ay tumatatak ng malalim. Ito ay nagiging totoo. At tandaan, ang iyong mensahe ay hindi kailangang ibahagi lamang sa pamamagitan ng isang nakalimbang na aklat. Ngayon, ang iyong kwento ay maaaring umabot sa mundo sa maraming anyo. Mga nakaprint na libro, e-book, audiobook, podcast, YouTube video, online na kurso, at marami pang ibang digital platform. Kung meron kang kaalaman na makakatulong sa isang tao, kung meron kang karanasan na maaaring gumabay sa isang tao, kung meron kang kwento na maaaring magbigay inspirasyon sa isang tao, kung gayon ay meron ka na ng mga kakayahan para makapagsulat ng isang libro. Ang iyong kwento ay maaaring maging pampalakas ng loob na lubhang kailangan ng isang tao. Ang iyong karanasan ay maaaring maging gabay na makakatulong sa isang tao na baguhin ang kanilang buhay. At ang iyong mensahe ay maaaring makaabot sa isang taong nakakaramdam na walang nakakaintindi sa kanilang pinagdadaanan. Yan ang kapangyarihan ng pagsusulat ng libro. At kaya mahalaga ang boses mo. Ito ang tanong ng maraming tao sa puntong ito. Daniel, kaya ko ba talagang kumita ng pera gamit ang kasanayang ito? Ang sagot ay oo, talagang oo. Ang pagsusulat ng libro ay hindi lamang isang malikhaing aktibidad. Maaari rin itong maging isang mabisang kasanayan sa pagbuo ng kita. Kapag naunawaan mo na kung paano lumikha ng mga libro, isang buong mundo ng mga oportunidad ang magbubukas para sa iyo. Una, maaari kang kumita ng pera ng direkta mula sa mga librong isinusulat mo. Maaring ilatala ang iyong libro bilang nakaprint na libro, e-book o audiobook at ibenta sa mga platform tulad ng Amazon at iba pang pandaigdigang pamilihan. Sa tuwing may bibili ng libro mo, kikita ka ng royalty. Pero hindi doon natatapos ang pagkakatawan. Maaari mo ring pagkakitaan ang kasanayang ito sa pamamagitan ng pagiging isang ghostwriter. Maraming mga profesional, negosyante, pastor at mga lider ng negosyo ang gustong maglatala ng mga libro. Mulit wala silang oras para isulat ang mga ito. Bilang isang ghostwriter, matutulungan mo silang gawing libro ang kanilang mga ideya at mabayaran para sa iyong serbisyo. Ang isa pang pagkakataon ay ang pagsisimula ng sarili mong serbisyo sa paglalatala ng libro. Maraming abalang profesional ang gustong maglatala ng kanilang mga libro, ngunit kailangan nila ng tulong sa pag-i-edit, pag-format, disenyo ng pabalat at paglalatala. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyong ito, makakabuo ka ng negosyo sa pagtulong sa iba na bigyang buhay ang kanilang mga libro. At mayroong pangigip pa. Ang nilalaman ng iyong libro ay maaaring baguhin sa iba pang makapangyarihang plataporma. Halimbawa, maaari mong gawing YouTube channel ang iyong libro, kung saan ang bawat kabanata ay nagiging isang video. Maaari mong gawing podcast ang iyong libro na maibabahagi ang iyong mga ideya sa mga tagapakinig sa buong mundo. Maaari mo ring palawakin ang iyong libro sa isang kumpletong online na kurso. Kapag sinimulan mong mag-isip sa ganitong paraan, may mapagtatanto kang napakahalagang bagay. Ang pagsusulat ng libro ay hindi lang tungkol sa pagbebenta ng mga libro. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang buong ecosystem ng kaalaman na nakabatay sa iyong mga ideya. At kapag naunawaan mo na ito, makikita mo na ang mga oportunidad ay tunay na walang hanggan. Ngayon, pag-usapan natin kung saan at paano ilalatala ang iyong ready-to-publish na manuskrito. Kapag nakumpleto na ang iyong manuskrito at maayos na na-format, ang susunod na hakbang ay i-upload ito sa isang self-publishing platform. Sa kasalukuyan, maraming plataforma na nagbibigay daan sa iyo na ilatala ang iyong libro ng mag-isa nang hindi na naghihintay pa ng aprobahan mula sa isang tradisyonal na publisher. Ilan sa mga platform na ito ay ang Amazon KDP, Google Play Books, Barnes & Noble Press, Apple Books at Ingram Spark. Para matulungan kang makapagsimula, isinama ko ang mga link papunta sa lahat ng platform na ito para direkta mo silang mabisita at matuto ng higit pa tungkol sa kung ano ang inaalok ng bawat isa. Ngunit narito ang isang bagay na napakahalagang tandaan. Ang bawat plataforma ay may kanya-kanya mga kinakailangan.
Ang bawat isa ay may mga partikular na tagubilin para sa mga bagay tulad ng pag-format ng manuskrito, disenyo ng pabalat, pagpepresyo, pamamahagi, at iba pang mga detalye ng paglalatala. Kaya't mangyaring maglaan ng oras, basahin ng mabuti ang kanilang mga kinakailangan at sundin ang kanilang mga tagubilin ng paunti-unti. Napakahalaga ng bahaging iyan dahil ang maingat na pagbibigay pansin sa detalye ay makakapagtipid sa iyo ng maraming stress at makakatulong sa iyong maiwasan ang mga hindi kinakailangang pagkakamali sa proseso ng paglalapala. At marahil iniisip mo, Daniel, kailangan ko ng karagdagang tulong. Kung ikaw yan, gusto kong malaman mo yan. Kasalukuyan ako naghahanda ng isang nakabalangkas at sunod-sunod na kurso kung paano magsulat at maglathala ng libro. Sa kursong iyan, ituturo ko sa iyo ang lahat ng detalyado, kabilang ang kung paano ilatala ang iyong libro sa paperback format, kung paano ihanda ng tama ang iyong mga files, at kung paano i-market ang iyong libro upang maabot nito ang tamang mambabasa. Kaya't panatilihing bukas ang iyong mga mata para dito. Ang layunin ko ay hindi lamang magbigay inspirasyon sa iyo na magsulat ng libro, kundi tulungan kang lumipat ng may kumpiyansa mula sa ideya patungo sa manuskrito at maging isang nailatalang autor. Ngayon, maaaring iniisip mo, Daniel, gaano nga ba kalaki ang kikitain ng isang tao sa pagsusulat ng libro at pag-publish ng sarili niya sa mga platform na ito? Napakagandang tanong yan. At narito ang tapat na sagot, walang takdang limitasyon. Ang iyong kita ay nakasalalay sa iyong estratehiya, sa iyong pagiging consistent, at kung gaano kahusay mong naipoposisyon at naibibenta ang iyong libro. Kaya mong bidyang kita ng malinaw na larawan. Para sa maraming nagsisimula, ang kita ay maaaring magsimula sa maliit. Ang ilang mga author ay kumikita ng wala pang $1,000 kada taon, lalo na kapag iisa lang librong inilalatala nila at doon na lang natatapos, pero hindi yan ang buong kwento. Ang mga author na sineseryoso ito, nananatiling pare-pareho at gumagawa ng maraming libro ay nagsisimulang makakita ng mga tunay na resulta. Ang ilan ay kumikita ng ilang daang dolyar kada buwan. Ang iba ay lumalaki sa 1,000, 2,000 o kahit $5,000 buwan-buwan. Sa puntong iyon, ang pagsusulat ay hindi na lamang isang libangan. Ito ay nagiging isang maaasahang mapagkukunan ng kita at saka nariyan ang mga may pinakamataas na kita. Mga author na nakabuo ng mga sistema, nakalikha ng maraming libro at nakapag-master ng marketing. Ang mga individual na ito ay kumikita ng 6 na numero bawat taon at sa ilang mga kaso maging milyon-milyong dolar mula sa self-publishing. Andaan mo ito, maraming platform ang nagbabayad ng 70% royalty sa bawat benta ng libro, kaya mas malaki ang kikitain mo. Pero may sekretong hindi alam ng iba. Bihira kang yumaman sa isang withdraw. Mulit ang maraming libro na sinamahan ng tamang estratehiya ay maaaring lubos na magpabago sa iyong buhay. Ang matagumpay na mga otor ay hindi natatapos sa isang libro lamang. Nagsusulat sila ng palalian. Ina-target nila ang mga partikular na madla. Gumagawa sila ng mga platform tulad ng YouTube, social media at mga listahan ng email. Hindi nila itinuturing ang pagsusulat bilang isang libangan, kundi isang negosyo. Hayaan mong pasimplehin ko ito para sa iyo. Isang libro ang magbibigay sa iyo ng karanasan. Ang ilang mga libro ay maaaring makabuo ng kita. Maraming libro, kasama ng strategiya, ang maaaring magpayaman at narito ang isang bagay na mas makapangyarihan pa. Hindi lang para sa pagbebenta ng libro ang libro mo. Ang isang libro ay maaaring humanto sa mga online na kurso, nilalaman sa YouTube, mga pagkakataon sa pagsasalita, pagkonsulta, coaching at maraming mapagkukunan ng ilta. Kaya kapag tinanong mo kung magkano ang kaya kong kikitain, ito ang tunay na sagot. Ang iyong libro ay maaaring maging daan patungo sa walang limitasyong mga pagkakataon. Huwag mawalan ng pag-asa kung ang iyong unang libro ay hindi gaanong kumita. Ang bawat matagumpay na author na nakikita mo ngayon ay nagsimula sa walang benta, walang mambabasa at iisa lamang ideya. Ang kaibahan ay namatili silang pare-pareho. Hindi ka lang basta nagsusulat ng libro para kumita ng pera. Nagtatayo ka ng isang asset, kaya kanyang bayaran ng paulit-ulit. Marami sa inyong nanonood nito ngayon ay maaaring nag-iisip, sa palagay ko ay hindi ako makakasulat ng libro. Pero baka magulat ka. Maaaring hindi lang isang libro ang maisulat mo, kundi maraming libro bago mo pa man mamalayan. Noong una akong nabigyan ng inspirasyon na isulat ang aking aklat, ang protokol ng kanyang presensya, hindi naging madali ang simula. Nakakalito, magulo, at sa puntong muntik na akong sumuko. Pero may nagbago.
Nang sandaling magpasya akong sumunod at magsimulang magsulat, nagsimulang dumating ang tulong mula sa mga lugar na hindi ko alam na naroon. Dumaloy ang mga ideya, dumating ang direksyon, dumating ang lakas, at nang sa wakas ay natapos ang libro, naaalala kong nakinig ako sa audio version at napuno ng luha ang aking mga mata. Inanong ko ang sarili ko, Daniel, ikaw ba talaga yan? At sa kaibuturan ko, alam ko na ang sagot. Hindi, ang Diyos yun. May ginawa siyang higit pa sa akin, kahit sa boses ko, sa aking artikulasyon, sa buong resulta, at napagtanto ko ang isang bagay na makapangyarihan. Kapag ibinigay ng Diyos ang pangitain, ibinibigay din niya ang biyaya upang makumpleto ito. Kaya sa marami sa inyong nanonood, lalo na sa mga nakatanggap ng ideya, pasanin o inspirasyon mula sa langit, huwag kayong mag-atubilin. Simulan mo lang. Hindi mo kailangan linawin ang lahat. Hindi mo kailangan maging perpekto. Sa iyong pagsisimula, gagabayan ka ng langit at ibibigay ang lahat ng kailangan mo upang makumpleto ang iyong aklat. At kapag natapos na ito, lilingon ka rin naman at sasabihin, ito ay gawa ng Panginoon at ito'y kamangha-mangha sa aking mga mata. Hindi na talaga ako makapaghintay na makita at mabasa ang mga librong lalabas sa buhay mo. Higit pa ito sa isang tutorial. Ito ay isang kilusan upang bigyang kapangyarihan ng milyong-milyong tao sa buong mundo. Ang magsulat, maglatala at ibahagi ang kanilang kaalaman, mga kwento at mga tinig. Magtulungan tayo. Magpalaki tayo ng isang henerasyon ng mga manunulat sa iba't ibang bansa at wika. Isang malaking kasiyahan ng pagbuo ng tutorial na ito. Hindi ko hinintay ang pagiging perpekto bago ko ito ibahagi sa inyo. Kaya kung may mapansin kayong ilang paulit-ulit o maliliit na di kasakdalan, pagpasensyahan niyo na po ako. Ito ay nilikha ng paunti-unti, piraso-piraso na maiisang layunin sa isip na tunay na tulungan ka. Gaya ng dati, huwag mag-atubiling ibahagi ito sa kahit kanino na sa tingin mo ay makikinabang sa kaalamang ito. At huwag kalimutang i-like itong video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi makaligtaan ng mga susunod na video. Salamat sa pananatili mo sa tabi ko hanggang sa dulo. Taos-puso kong dalangin na ang kaalamang ito ay makatulong sa isang tao na maging isang nailatahang autor. Patuloy na matuto. Patuloy na sumulo. Malapit na ang iyong panahon ng pag-aaning. Huwag kang magpakahirap ng walang kabuluhan. Naway ang iyong mga pagsisikap ay magbunga ng higit pa sa iyong inaasahan. Manatiling pinagpalak. Ang kaibigan mo, si Daniel.